Lord. Thank you, Lord, for this wonderful day, Lord. Ihatag na hanaw rin, Lord. Abot ng sila, Lord, sa kapigyo, God. Lord, right now, God, prepare, Lord, every heart, Lord, sa message, God. Ihatag, Lord, agis pa, God. God, use me, God, Lord, as your mouthpiece, Lord, for your glory, God, Lord. Anoint me, Jesus Christ, Lord. Holy Spirit, God, Lord, anoint my mouth, Lord. Tanang pulong, Lord, magagawas kung ba, Lord, isbikan yung kanimo, God. Lord, karin yung bahala, Lord, magapamuhan, Lord, aning nakasal, Ginoong Diyos. We glorify you, God. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, no? May hapon sa tanan. I am so blessed, no, na ako ang napili sa couple, no, na mag-minister, no, sa ilahang kasal. And honored kayo ko because, no, ma-witness yun ako ang isa sa pinakadakong ng milestone sa ilang kinukulit, no, which is ang ilahang wedding. And no, ma-witness yun ako kanang kung giunsagit sila pag-isa sa Ginoo. Amen. And to be honest na good, every time makita na ko sila sa church, no, ma-bless yun ko. Ano man, I really witness kung unsa sila nagsugod. Hantod na po sila ani. No? From ka-debate, no, about sa Ginoo to partner ang mga lagad sa Ginoo. Amen? And Hana Enrique, no, kaning kami yun, no, lahi na po din siya na hagit, no, sa inyong magbuha, which is more serious na ni. Amen? No, dili na siya sa pare sa uyab-uyab. Amen? And gusto na ko nga i-remind you muna, kaning marriage, no, it requires consistent investment of time, thoughtfulness, effort, forgiveness, mutual respect, and rock solid commitment. Amen? And kanina kami yun, Hannah o Ricky, I want you to understand this na the purpose of marriage is not your happiness. But the byproduct of marriage should be happiness. Dapat ang bunga sa isa kapaminyoon, dapat happiness. But happiness is not the purpose of marriage. Okay, klaro? The purpose of marriage is to glorify God. Maugid na. Dili lang ino na kalang kilig-kilig, dili lang ino na kumpanyon. Ang purpose ani mahimaya yun ang Ginoo. Amen? So, kumbaga, when a man and woman come together as one sa isa kakasal, naihatag si Lord na kingdom assignment sa inyo. Kung sa man ang assignment, which is to reflect, no, the kingdom of God through this marriage. So that kanina kami yun will be a walking, talking, physical picture of Jesus Christ and the church. Amen? So, no, I do believe, dili magyud lalim, no, kinabuhin ninyo. No, maagi yung tao, mga pagsulay, no, discouragement, which is, that is the reality. Amen? No, and I will give you the 4 things, no, naghihatag ni Lord sa kuha, how to build a godly marriage. 4 things, no? Ay mo kamalaka, dili kita as. Okay, number 1. No, nangayon yun ko kay Lord. 1 week yun ko nangayon, Lord, kung saan yun akong iingon, Lord, no, para sa magtiayon. So number 1, isa din sa pinaka-importante na dapat na hinunduman o na naagin sa inyo duha, pagsinamtanay at pagkinabagay. Amen? Ano man? Ingon ni Evangelist kaya kung saan biblical yung the principles of marriage. But my message today, what is the reality of marriage? Kanang setting nyo ba? Kung minyo na for 3 years na ako naminyo. Pag nag-uban niya sa kasawa ko, almost 12 years na. Okay? No? Ang kami nyo, no? Ang kanang kilig, dili ko na siya perminte. Amen? No? Dili ko na sa una pa, no? Kung bago pa mo, I love you pa lang, no? Murang kagitikon. Amen? Pero sa kami nyo, no? Lahat yun ang inyong kumbaga, no? Inyong feeling ba? Why? Because conflicts will really arise. Why? Because marriage is consists of 2 imperfect people. Amen? No? Sa tinunan na yun, mag-abot yun na inyong batasan. No?
mag-abot din yung prinsipyo, how no, you handle things. Amen? And usually, pag yun sa kami nyo, dili pag yun permitted, dako mabutang ninyong awayan. Gagmay nga butang. No? At ano mo, dinanghag ka. No? Sa reality, no? Kinsay maglaba, no? Kinsay magluto, kinsay magbantay o bata. No? Ganong wala ka nahugas, ganong basurahan, wala dilabay. Ganong ang salina, pataka ng sapit, ang medyas, ibutang na niya. No? Usually, inana din ang reality sa kami noon. Amen ba? O mauwi na ino ma-encounter. O ganit ninyo, no? Wala na yung mama na magsunod sa inyo, ma. Wala na yung mama nga, no? Magandang maghugad, no? Sa inyong pagkaon. Kamu na mismo ang barong sa inyong hangin. Amen? No? Reality na siya. And Hannah, ulitin, gusto na ko encourage mo ba? As a couple, ayaw niyo wala ang pagsinagtanay o pagkinabangay. Amen? Ano man? Dili all the time 100% atong hatag sa atong asawa. Bala. Not all the time 100% atong offer. Why? Because there are really problems na atong ma-encounter, no? Problema sa trabaho, no? Even sa family, or even sa mga personal issue. Ato ba mo yun natin, no? So, the reality, we cannot give fully, no? Permitting. Sabi ko, mabuha na itong effectivity as a husband or wife. Amen? And sa akong pagpunguyo, no, sa kinaruming ninyo, no, God convicted me that marriage is not 50-50. Ba, usual atong maadunggan, dapat 50-50 mo. But in my experience, marriage is not 50-50. Ano man, dili man permitting okay, no? Amen? No? But God told me na marriage should be like this. No? Kung unsa ang offer sa imong asawa or bana, kung unsa ang iyang kakulangon, ikaw ang musuno. And I will give you a clear example sa akong kinabuhi. When the time I was rejected, when I was applying, no, sa isa ka government institution, I was rejected because na-disqualified ko. Okay na kayo tanan, hanay na kayo, no? Basta rin ako tanan. Nandabot ang tayo no, nabali akong kamot. So, na-disqualified ko. Hubag akong kidney, nabunal, no? So, na-critical ko ato, but glory to God, no? Na-ako karoon rin. Ang katunahin kayo, wala lang, dili lang mo ito ang mong pagsulay. No? Bago minyo sa kong asawa. So, which is, ang amo finances. Puro yun. Hindi man lalim mo pakasal, tama? Hindi pa lang ka na. Sa akong pagka-discussion, naman anak ko mabuntis sa akong asawa. So kami na duha magpa-check up. So ako, grabe akong utok mo. Akong problema, mentally, physically, emotionally, spiritually, financially. So, sa realidad yun, I can only offer 20% of myself in terms of energy, affection, no? Time sa akong asawa. Because no, discourage mo ko. But I am blessed no, naghihatagan nito ni Lord. O asawa mo kaya, no, sa asawa na karunan, bit sa bata. Why? No, 20% more rin ako ma-offer. But she willingly offered 80% of her just to complete me. Vice versa, dili lang mo ako nagyan. Pero akong asawa na po, no, namatay ang niyang pagmumangkon. Pinakapalangga na yung pagmumangkon mo, pag mong bibibibi, no, ang ikaduhang mga kanon. Bago may nagkakitang kanak ni Lord, no, gituha itong mga bata. Which is, mo pa din ang time na nanganak ang akong asawa. So ngayon ako, tuwod na, depressed akong asawa, nawala yung gatas, no? And, no, ang realidad pa yun, no? Nag-judge pa rin siya sa isang ka-relative na, no? Ano nawala man yung gatas? Ano namayo man yung bata? Which is, salat, di ba? No? Sa isang kamama. Because she's so depressed, no? All she can give to me is only 10% of herself. Because she was so depressed. And that's the time I gave my 90 to her.
just complete. Si Reggie. So, mo kinain ni Lord, no, marriage should not be 50-50. But ikaw mismo complete sa asawa mo. Amen? That's the reality. And I do believe, no, hindi lang ako makapalit ka na. Pag tinapot ka mo, daghan man yung minyo dali. Amen? Mga arigyo ka na. No? It's very important na dili man yun ang walaon. Pag sinabtanay o pag tinatawag, ano man ka ng gilig mo, wala, yun na dili na perminting, nasa peak. Pag ka naman pag sinabtanay o pag tinabagay, dapat consistent ka. And usually struggle na to, no, as bagong ninyo, we want to be excellent as husband and wife, which is good. It's okay to be excellent. Pero mo na gani na ang imuhang standard para lang yun, no, as nababol ko, kinahanglan ko maging excellent na wife or man. Dili na siya sustainable. Why? Because we are limited being. No? Mapakyas din ta. That is why, no, Anna agree, you don't have to be excellent all the time. Because we cannot attain that, because they are perfect. But my advice to you is just be genuine to each other. Amen? Focus on being true and authentic, no, sa matagusan. And I believe, no, karang pagiging genuine yun is far more better than excellent all the time. Ano man, lahi ang willing to, hindi ka, genuine ka sa iyong asawa. Amen? You don't have to prove yourself para lang yung lovable ka, no? Just be what you are kung sa kitawag ka ng Lord, no? Focus on your role sa iyong kaminyoon. Ana, submit to Ricky. Ricky, love Hannah. No, kinain ni Lord. Amen? And number 2, na dapat yun naas inyong kaminyoon. Ani? Good communication. Okay? I do believe importante kaya good communication. According to psychology, 92% of a failed relationship or ruined relationship is not caused by cheating. It is caused of lack of good communication. Based on research na lack of good communication. Kaya naman, daghan kayo mga kaminyoon na pag magka-problema, luumon lang. No? Amen? Luumon lang. Mahala na kasagdan naman. Ang reality, bisa noon sa panakagamay ang inyong problema, once na imong luum mo na, magdako yun na. Once mo, mapapok yun na. Mabot sa time na, buto na lang pa. Wala na. So you have to be brutally honest, no, to each other, no? Be transparent. Ang kanay, no? Good. Ang usually na kung transparent ka, mo gini mong bantayan. Good communication requires gentleness. Without gentleness, there will be no good communication. Daghan kay mga magtihayon, no? Dili magsinagtanay, ano man, sige ka man dahil ng una. Ano naman? Ano naman, di ba? Ano na yun? Dili magsinagtanay, ano man. Wala yung gentleness. Amen? Wala yun si Lord sa Proverbs 15 verse 1. A gentle answer turns away wrath, but a harsh words stirs up anger. Amen. The more daghan yung storya, the more di mo magdungog kay takas-ana yung mga mo. Naman mo yung story, dapat ako nagtama. Amen? Amen. Hana o Ricky, Hana, ikaw naman ako Ricky. Ricky, umasko ka kay Hana, ayaw siya singkahin. Again, ayaw kay Paminaw, ayaw siya singkahin. Ano man? When a husband raise voice to his wife, kung sa may ma-feel epekto ay, she will lose her confidence as a wife o as a person. No? Singkahan naman to. Pag-feel niya, gamay kayo ng tanong siya, o galing, yan mo na ba mong singkahan? Eh, matang nila sa mga kaugaling ng dito. Be gentle to her. Hana, kung masuko man galing ka kay Ricky, ayaw siya singkahin. When a wife always nod to her husband, dili na kami yung ilaw ng tahanan, speaker na tahanan na tahanan. Bitaw, when a wife always nod to her husband, kung sa may ma-feel sa husband,
he is not respected as a husband and as a person. Why? Woman demands to be loved. Man demands to be respected. Tama din. Amen? Dahil lahat magod ng lalaki o babae, kinahanglan nyo na masaktan. Amen? Muna anak pag si Max Lucado, ganahan ko sa gingon ni Max Lucado. If I raise my voice, may it be only in praise. Sa daw, kung mutaas mo daw ako tingog sa panahon mo dahil ko Ginoo. If I clench my fist, may it only be in prayer. Dili mo, ginoo mo. At sa panahon rin, sa panahon ko I pray for my husband, I pray for my wife, Lord. Diha, dapat mo, ang imong kamot lang mo, bumok. Amen? Bisan kung sa man mo, mabutol, dugay ng Panginoon, di ba? Sa kung sa kadugay mo hanap, ayaw wala, pag sinabtanay, gentleness, o respeto sa matapusan. Ibutang mo. Dili, kaning wedding ha, isaranig adlaw, but a marriage is for a lifetime. Remember that. Number 3, consistency. I believe consistency is very vital sa magtiayo. Why? No? I do believe that it's the little things done consistently that matters the most. Again, it's the little things done consistently that matters the most. Kanang simple mo kapag I love you, kanang pag-hug mo, kanang even paghukad, no? Pag-atiman, pag-abay sa sakyanan, pag-abay sa balay, pagdala sa iyong bag, kanang mga ginabuhat ni mo rin, ana sa panahon na mag-uyag mo, ayaw na wala. Amen? Ay, usually, no, atong mga malunggan yun, pag minyo na, wala na daw tayo sa switch-switch. Kay focus na sa responsibilidad sa mga anak, responsibilidad sa trabaho, no? Kung anong but kanina ko kumainong siya yung diba? Ayaw na sundugan. Huwag din akong panahan sa Ginoo, sa akong asawa, o sa akong kaugalingon. Kung unsa na ko kapalangga ang akong asawa sa panahon o yan dilit na ko na siya. Dilit na ko na akong damon. Amen? Ang akong pagpalangga, dilit lang butog sa kasal, hantod mamatay ko. Amen? Ano man, for me, consistency is the silent language of love. Dili ka nang mayroon sa mong I love you, kaya mahimong consistent sa imo ba? Amen? No? Kung tinuod ni mo maghigugmang sa katao, dili lisod sa imo mahimong consistent. Don't lisod siya, no? But willing ka. Amen? No? A love that lasts is built on a foundation of consistent action. Again, a love that lasts is built on a foundation of consistent action. Kanang pagiging consistent mo. Because consistency shows your commitment. Amen? No? And last, no? Honor God together. Honor God together. Kana yung pagpagamit kay Lord. Magtugtog ka, samis ka, kana mag-pray mo together, kana mag-ampo mo together, kana mag-worship mo together kay Lord. I do believe that is the perfect gesture and mo na gusto na gesture ni Lord na makita sa isa ka couple. Why? Because kana inyong action, it will really radiate to your family. Sa mga tao na kumalibot. It will really radiate sa imong anak doon. One of parents is very vital sa isa ka pamilya. Ang isa sa pinaka-nindot niyong regalo sa inyong mga anak ko is a healthy marriage. Why? Broken family. That's the sad reality. Broken family produces broken people. Mas, no? Karoon, sugod din mo, i-honor din si Lord. Amen? And last na po ako mahimang, no? Dili sa couple at para sa mga ginikanan.
Be and all, take. I-love ninyo ang inyong pinalain. Why? Dako kayo epekto sa mental health sa couple. Reality na siya, kana yung kinikwan, kanin yung in-laws. Sa reality yun, daghan mo, mga minyo, hindi okay sa ilang in-laws. Tinuod dili. Kasagarang struggle ang ilahang in-laws. Mga mata sa tao ba? Kung sa epekto, anak, mental health yun sa mga piayon. O, kana, usually, anak, di na magkita, no? Sa tapo, dili na magkita sa ako. Dili. Mana, hindi ang goal, palanggaan yung mga inyong pinalain. Amen? No, so, wala ang ako ang part sa inyong ano. Then, let's proceed, no, sa ceremony. With the veil and cord ceremony. Hana, really, please kneel before the altar. The veil and cord are symbols of unity and bond you are about to form. You are about to be bound together not only by vows you will exchange, but also by strength of love and commitment. Ministers, please break the veil and cord to the couple. Inside sa veil and cord. Ayaw ko. The love and protection you will offer to each other throughout the years of your life, through the love of the Abba Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit. And may this cord represent the unbreakable bond of unity, trust, and respect that we will share. Hana and Nikki, may this veil and cord becomes a reminder sa inyo mag-iisa ng sa Ginoo, that you will face the married life with courage and with mutual support to each other, carrying out your duties and responsibilities as a couple. Ricky and Hannah, please stand and take the candles in your hand. These candles represent the light of your individual lives as husband and wife. Your unique personalities and your distinct path as the light of the center candle will make it symbolize the merging of your lives into one. Just as the light of this candle combines to create the great brilliance, may your union bring forth a radiant love that shines bright for all to see. Now, kung inyong mabantayan, no? Nagyuhana. Mas nako ang center candle, no? Compared sa unity candle. Why? It represents Jesus Christ sa inyong mga kaminyo. So, ayaw nyo elect, no? Inyong kaminyo, dili yun masintong si Lord.
Amen? No? May this candle be a reminder to the both of you na kauban ninyo ang Ginoo, to guard you and guide you in all things you do. Honor Him and always acknowledge Him sa inyong kami niyo. Veil and cord, please remove it. Tanggalin na to. Are removed, may you always remember that the sacred bond you are about to form today, and may it be continue to strengthen and sustain you throughout your journey together. And this time, as a final symbol of your unity, I invite you to light the center candle. Open, please light. Flame burns brightly. May it serve as a reminder of warmth, love, and harmony that you will bring to each other's lives. May it also be a beacon of hope and inspiration for the days ahead. And I'm reading, kani inyong union, this is your greatest testimony sa mga tao sa inyong paligid. Na inyong relationship mahimong inspiration sa mga tao na gusto po bakot sa inyo. Use this relationship to glorify Him. Amen? Okay? At this point of time, let witness the couple as they exchange their wedding vows. Huwag yun isa sa pinakinamulan. Thank you, Hannah, as your vows to be spoken karon. Okay? In a matter of minutes, no, but they are promises that will last for a lifetime. Okay? Couple, face each other. So, ito ba ngayon? Join your two hands and declare your promises before God and His church. Okay? Go. After months of preparation, thousands of prayers, may mga dyan natong ning alive. We are finally here. Dili dyan na ako malimta na itong munang convo sa messenger. Pa-apply ako diha sa inyo, eh. Tumagan po dyan. Pila isimlo diha. Karang 3 years na tang nagkauyab, ug within those years, daghang panghitabo. And people say, kung even ako, kaingon, nabago daw ko. Pero mali, wala ko inusap sa ako ba. Deep within sa conversations I have with myself, wala inusap. So kanina part sa akong bawo, ibog nga na ako title. Wala ko'y nabago. Wala ko'y nabago. Sa gamay natong dilipad na sinagtanay, malagog ko dayon, wala ko'y nabago. Sa kalangayan ni mong mag-make up, magsipog dayon akong ulo, wala ko'y nabago. Sa sige ni mong ingon, na dili na ako magdulag, dota, makadula, japon ko sa una, wala ko'y nabago. Kaya wala ko'y kusog, nabaguhon akong kaugalingon. Whatever visible change you can see, wala ko'y nabago. Kaya ikaw, Lord, ang nagbago sa tanan. So with the strength and love of the Lord, I vow to be patient. I vow to be careful with my words. I
I vow to become a loving husband, and I vow to become a good father to our children, reflecting Jesus' love in every moment we have. And to end this, I will borrow Ruth's word, no, Naomi, in the Bible. Wherever you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God my God. And there I will be buried. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me if ever death separates you and me. Yan yun eh. Okay, right? Pagkawa ko rin. Lumayan Pabi, Begu, Bubu, Pwede Nel, Happy Mansari. Finally, we are here. Yan po lang dyan na ako isang ulan. I thought yun na hindi na ako ni-deserve to be loved and to be cherished. Nadaghan kayo na reasons. But like Judy, ay pag si Lord ang mupili, siya dyan na pamatuwag na His love is not the same as ours. His love is patient, His love is kind, His love is so merciful, His love is forgiving. Mauna po taan na tayo. Salamat kay naamon ka sa akong ginabuhi. As tingod pagdating ka. Nagsugod rajud ta itong hearing me sa office. Unya, kay gusto man ko, nga na ako'y referral, nag-send rajud ko announcement sa tanang GC nga na ako. Kung ikaw ang pinakauna dyan, dali-chat, kay mag-apply o consent sa iyong resume. Pagka-hire pa dyan ni mo, magka-team pa dyan ta. Ang buti yun sa dyan ni Lord ng tanan. Kabuli ra dyan di ka sa una. Pagwalihan pa dyan kay di mo to o Ginoo. Pero amazing lang dyan si Lord kung iunsan niya pagpakita sa iyang gugma. Karon kay kauban na ta sa pag-alagad niya sa iya. I believe we are meant for each other to testify His goodness and His faithfulness and to bring Him all the glory and honor. I thank the Lord sa imong kinabuhi. O thank you po sa pagpalangga sa ako. Pag-uban, bisan makahurot ng pasensya. Sa paglang, despite sa akong imperfections. Salamat sa pag-akay when I am down. You always cheer me up and encourage me through prayers. Dili man ako ma-fulfill tanang promises, but I believe the Lord who is for us will fulfill His promises to us. And now, as I stand before you, just as Hannah in the Bible poured out her soul before the Lord, I vow to pour out my love, support, and prayers for you each day of our lives together. I promise to be your steadfast companion through every joy and trial. Just as Hannah stood by her husband Elkanah through thick and thin, I vow to pray for you fervently, lifting you up before the Lord and seeking His guidance and blessings for our union. I will fight for you no matter what. I promise to honor and cherish you, to nurture our relationship, and to create a home filled with love, laughter, and God's grace. I may not an excellent wife as today, but I believe through God's grace, I will become one day. I eagerly anticipate the journey ahead of us as we walk hand in hand, trusting in the faithfulness of the Lord to lead us all our days. Not by might, not by power, but by the strength and the Spirit of our Lord. I love you, Ricky Jr., forever yours, Hannah. Okay, no? At this point of time, let's proceed to the exchange of rings.
So your ring, no, exchange is a visual reminder of your vows during the day. Okay? The wedding ring is an unbroken circle of wholeness and perfection, the emblem of eternity. The purity of gold symbolizes the purity of your love for one another. The circle symbolizes the ending vows which you are taking, which can be broken only by death. And as a token of your love, give and receive the ring. Kung kaning sing-sing, reminder yun sa inyo kasi ng pagpanaan. Amen? Tama na, na-adjun mo yung desisyon na nagkakatawa. Enrique and Hannah, no, sa inyong pagpuyo, no? Adlaw-adlaw inyong pilihan ang inyong patuloy. Pilihan sa Hannah, kada adlaw. Ricky, pilihan sa Hannah, adlaw-adlaw. Okay? No? Hannah, with this ring, I pledge my love and life to you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ricky Jr., with this ring, I pledge my love and life to you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay. Hindi tayo nagpapagod. So let's proceed, no, to the presentation of the Bible. This book is God's holy word. A line to brighten your marriage relationship. A guide to help you in every path you tried and to instruct you in every context of your life's daily situation. So ang Biblia, ulong sa Diyos, dawatan ninyo kiningaga sa ingon nga malikon o hugod nga pundasyon sa inyong panagintunan. Mahimo ta kining suga sa inyong puloy-anan, tuburan sa kusog o paglaom, mag-agak sa inyong pagpuyo, o sandigan sa inyong paghinimugmay. Tuwatan mo. Okay. When God created the fish, He spoke to the water. When God created the tree, He spoke to the earth. When God created us, He spoke to Himself. Now let's create a man and in our image. No, kung tanggalon ninyo ang isda sa tubig, what will happen to the fish? It will die. Kung tanggalon ninyo ang kahoy sa yuta, what will happen sa kahoy? It will die. Same thing to us. When we depart ourselves to the Lord, we die. Why? Because God is our natural environment. We were created to live in His presence. It is only in Him that life exists because Jesus Himself is life. Amen? Okay? The presentation of the Anointed Hands. And before na ako ni Sugda, no, naday damay na sorpresa na regalo ang mama o papa ni Hannah. Alam ko ba no? Kami bless yung kaya mo. Okay? No? Ipapil yun nila no? Itagaan mo o
Titulo sa yuta. 400 square meters. Yuta, no? Titulado. Nahatag niya ang polo niya. Para sa inyo, tuhol mo, pagtukol mo. Malay, no? Nani siya sa San Miguel. Oh, amazing. Napunta ako po nung puno, pag-minyo ako anak ko, matag ko ba okay, no? Tagaan ko ni best. Okay? Presentation. Let's proceed to the presentation of poems for us. These are the tokens of God's blessing given to you to sustain your well-being in life. In receiving them, bear in mind that wealth and material goods are as needed to your body as love and other spiritual blessing to your soul. Hold them now as a sign and pledge that such blessing will no longer be held separately. So kanang aras, no, boys, no? It is a reminder na dapat, no, ang inyong ma-income, no, dili na yung iya-iya. Amen. So, no, kana, simbolo na siya, no, kamo dapat tayo may good stewardship sa mabutang sa bihatag ni Lord sa inyo. Amen? Okay? And at this point of time, no, may I request the presence of Evangelist Florence Calvan for the signing of contract. Okay. Yeah. Hindi, di ba? Kinayagan itong ipamakalan sa Dominio ni Dua Kabatanon. Hindi hapon, atong pagkasaksiyan ay ilang pakiksaan na mahimong malikon sa diha nga magahimo sila o kontrata sa ila nga kaminiwan. So, maganda siya. Sa kamaturan nga mediyo. So, nilitan na sa po nun. Assign na natin sila o kontrata nga din sila. Mediyo sa bago. And then, simudahan niya na pagpapatuod na siya kasama kay Ricky. Nak, minyo na ba siya? Minyo na dyan. Ito. Whereas Ricky and Hannah have consented together and holy matrimony and witness the same before God and these witnesses and the congregation, and so doing have given and pledged their vows to each other and have declared the same by giving and receiving of the wedding rings. I therefore, by virtue of authority vested in me by the Republic of the Philippines and the virtue of authority vested in me as the minister of the gospel of the Lord Jesus Christ under Spirit when International Ministry, Visayas and Mindanao, I now pronounce you husband and wife. Pagpamatog na kini ng kasal
Secondly, okay ang sirok sa akong lisensya. Ang kisar gatangan ba? Ikan 23 o mahuman 21 by December. O ako kining pag-apirmahan. Manang pinirmahay. So it is one of the most anticipated moments in the wedding. To witness the first kiss as a husband and wife. A brief history lang sa wedding kiss. No, sa una, 756 BC, ang wedding kiss is as kumbaga, nahimo siyang signature, no? Mura siyang pirma daw sa isa ka kasamutan, no? Kung ito nang nai-quote na, let's seal the agreement with a kiss. Wala yan siya yung background na. Okay, and now, let's witness their first kiss as a married couple. Ricky and Hannah, I invite you to seal your promise with a kiss. Ricky, you may now kiss your wife. Ladies and gentlemen, guests, friends and family, it is my pleasure to present to you Mr. and Mrs. Ako yan ang pag-sponsor na Mario pag-apirma.